na sige. hindi po nakakatulong yung pakikialam ng palasyo dito sa Senate. Katulad yan, sasabihin ng ating Pangulo, ang kinikilala daw nila, yung grupo ni Win Gatchalian, huwag na kayong makialam dyan kasi may Senate rules. Paano kung may pumunta sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema, hindi, ang lehitimo ay yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. O sabihin Ayan. ang talagang Senate President, si Alan Peter Cayetano, hindi napahiya pa ang Ayan. ehekutibo. Magiging away na naman. Kasi malakas sabagay. yata yung tama noong nagpapayo kay Pangulo na pakialaman pa yan eh. Kasi Opo. ang dami nang akusasyon na nakikialam ang palasyo sa lahat ng sangay ng gobyerno. Bago, gagatungan mo pa, di ba? Oo. Papasok pa ng we welcome the President pro tempore and acting Senate President Chuchu. Hindi po nakakatulong yan. Hindi. Lang tayo sa maganda. Sa maganda. Oo, lalo na itong hindi nakakatulong. Kita nyo naman ang nangyayari sa atin na baka po hindi natin nakikita sa dami ng gulo at usapin dyan sa ating Senado, sa Ombudsman, sa plunder case ni Senator Jinggoy, yung mga may tatawid daw ng bakod. Hindi ko maintindihan eh. Eto eto baka hindi na-address ito ng ating mga autoridad. Okay. Tayo pala ay may malaki When I say malaki, isang industriya na nagpapasok ng 6 na bilyong piso sa ating ekonomiya kada taon. Ayun Ito na. ay yung blue crab. Ngayon ko lang nga nalaman ito nung ako'y nananaliksik. Blue crab. Alimango. Alam ko maraming alimango dito sa Pilipinas, kaya nga hindi tayo maasenso, di ba? Alimango talaga. Hindi, di ba ang alimango pag may tatakas na iba, hihilahin ka pababa. Pag may umaangat hinihila daw. Kaya masabi. Crab mentality crab talaga nga, yan. ito talagang crab mentality nangyari Okay, rito sige. sapagkat nagkaroon pala tayo ng problema kasi 90% pala ng ating mga blue crabs, delicacy pong blue crabs mahal yan eh. Oh, Parang yes. lobster yan eh. Yung alimango, yung blue crabs pa ito, hindi lang alimango, blue crabs. Medyo exotic pa ito sa ibang bansa na pag sinabi mong blue crab, wow, yayamanin. Wow. Pag naka-afford ka ng Ang sarap. blue crab. Aha. Ito ang nangyari. Ito palang Negros Occidental ay may pinakamalaking ani ng blue crabs na ito ay ine-export sa Estados Unidos. Wow. Ngunit, eto, nasita ang ating industriya ng blue crabs. Why? Dahil daw, hindi nagtutugma yung ating pamamaraan ng pag-ani ng blue crab sa yung proteksyon ng marine mammals. Ang ibig sabihin, pagka tayo daw ay kumukuha o nagko-culture o dolphins, di ba? Hindi yung Yung nagsisirko? Hindi yung komedyanteng namatay. Dolphin naman yun eh. Hindi yun. Di ba yun? Dolphin ito, hindi yung Okay. kaka-team up ni Panchito. Sige. Okay. Dolphin. Yung basta Okay, dolphin. yeah. Ano ba sa Tagalog yung dolphin? Basta dolphin. Hindi ko alam eh. Sige, sige. na bubuhol-buhol siya roon sa mga lambat at nalulunod kasi dolphin di naman nakakahinga yan sa ilalim ng dagat. Mamal yan eh. Kailangan umangat yan sa surface, doon sila hihinga, then lulubog sila. Matagal yung supply nila ng hangin, Hindi katulad ng mga tao, mammals din tayo, di ba? Na tayo, pag nagda-dive, ilang minuto lang wala na tayong hangin. Sila, maraki reserba. Pero sooner or later, aangat yan. Ayun. Sila ay naiipit, nabubuhol dun sa mga lambat at nalulunod. At ayaw ng Amerika kasi very strict sila sa environmental protection, yung mga Amerikano, di ba? Opo. Sabi nga ng iba, mas mahal pa daw ng mga Amerikano yung mga hayop kaysa mga tao eh. Oh, grabe naman O, di yan. ba mention noon na pagka minamaltrato mo yung aso mo, pusa mo, dagang kosta, ay, pati dagang Paparusahan ka kosta, na. o kaya yung mga gerbil, hindi si gerbil luistro, iba naman yun. Aha. Kasi merong parang dagang kosta, ang pangalan gerbil eh. Ang pangalan ni Oh, talaga. Representative Luistro. Alalala. Ayaw nila ng ganon. So, sabi nila, pagka hindi kayo nakakasunod dyan sa patakaran namin, hindi kami bibili ng blue crab sa inyo. Yun pala yun. Yun, Hindi tayo nakasunod. Yung mga ibang bansa na nasita, katulad ng India, Sri Lanka, Indonesia at Vietnam, napaliwanag na nila at sinabi nila, sige po, hindi na uulit. Gagawa kami ng mga measures para hindi na maulit yan. Ayun. Okay. Tayo, hindi natin napaliwanag. Yung Bureau of Fisheries natin na nasa ilalim ng Department of Agriculture ay kamoting kahoy na may ulalo ang nangyari. Yun ang problema. Hindi nasiyahan ang Amerika sa pagpapaliwanag natin. Kaya, sabi ng Amerika,
hindi na kami kukuha ng blue crab sa inyo. Baka sabihin nyo, ano namang kinalaman ng blue crab sa nangyayari sa politika? Alam niyo po, importante sa ating mga tao, siyempre, ekonomiya, di ba? Yes, Pwede ba naman yes. puro politika, wala kang makain. Tama. 6 na bilyong pisong industriya na wala. 6 na raang tao daw ang mawawala ng trabaho sa Negros Occidental. Ala. O anong gagawin natin? Ngayong mahina ang ekonomiya at ninakaw na ng ating mga politiko yung flood control, wala na tayo masubsidize. Anong ibibigay mong kabuhayan sa mga yan ngayong mahina? Ayan. Bagsak ang ating employment. Ang Okay. employment po natin ay napakababa. O eto pa ha. Ngayong nawala na tayo ng export na gagawa ng dolyar. Yeah. Ano? Nagkaroon pa tayo ng kwan. Nagkaroon pa tayo ng problema. Ha? Ano yun? Yung ating dolyar pala ay napakababa na. Wala na. Oo, Bagsak mabigat na. ito ha. Ito ang datos. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lamang po ito. Oh. Okay. Oh. Ito. Ang ating dollar reserves ay pinakamababa ngayon. Ha? In 16 months, ibig sabihin nauubos ang ating mga dolyar. Ang economic health po ng isang bansa ay base sa dalawa. Aha. Yung dami ng ginto na nasa reserba ng Bangko Sentral. Okay. Kasi lahat po ng bansa may Bangko Sentral. Kaya lang, iba-iba siyempre ang pangalan ng, siyempre, yung iba Central Bank pag Ingles. Opo. Iba Bangko Sentral pag Spanish. Pag Russian, wag nyo na akong Bangko tanong, Sentral, hindi ko Tagalog alam. yun eh. Pagka Russian yan, hindi, Spanish. Spanish din. Okay. Bangko, both words are Spanish. Okay. Bangko Sentral. Oo. At? Tagalize lang yung Bangko Sentral. Okay, Di ba sige, dati yan, sige. yung Central Bank of the Philippines. Yes. Tinagalog nila Bangko Sentral. But Bangko Sentral, both words are Spanish. Ayan. Oo. Bangko Sentral din yan sa Spanish countries, sa Latin countries na Kastila. Ha? Sa Russia, Bansky Centralski yata. Ano naman ang Sa dahilan Germany, nun? Okay. Banken Zentralen. Ayan. Sprakenheiten. Sparking high talaga. Pero attorney, sa iyong pananaw, ano ba nangyari dyan sa ano na yan? Sa kaganapan ng dolyares natin, ano nangyari? Hindi nga malaman. Ibig sabihin, mas malaki ang ginagastos natin sa imported kesa sa export. Mas parang sa bahay, mas malaki ang gastos mo kesa sa kinikita mo. Wala Ibig sabihin, may balance of trade deficit tayo. Mas malaki ang inilalabas natin ng bumili ng mga kalakal galing sa ibang bansa kesa yung mga naibebenta natin sa kanila at binabayaran naman tayo ng dolyares. Pag naubos ang dolyares natin, magkakaproblema tayo dahil ang medium of exchange hanggang ngayon, bagamat may sinatawag na BRICS, ay dollar pa rin. At ito pa mabigat. Yung ating reserves ng dollar. Magkano na? Ay, ito ha. Baka sabihin yung gawa-gawa ko lang to ha. Yan. Noong January 2025, Opo. ito ay 104 billion. Yan. Ngunit ngayon, ito ay 103 billion na lamang mula sa 113 billion. Wala, malaki. Mabigat. Malaki ang nawala. Mabigat. Pati, ginto natin. Di ba, may mga nagsasabi, bakit daw natin binenta? Bakit binenta? Binenta ba o ninakaw? Binenta. Binenta. Recorded naman. So, Kaya yun. lang, di ba, kine-question nila, bakit binenta ang ginto? Oh. Sabi nila, kasi daw, bumababa yung ginto, binenta natin ng mataas, kinuha natin yung pera, pag mababa, bibili daw tayo. Yun ang storya ng Marcos administration. Ngunit napatunayan po na tumaas pa nga ang ginto. Ibig sabihin, nung nagbenta tayo, para kang halimbawa, may lupa ka, binenta mo ng halimbawa 1 bilyon, after 2 months, ang naging halaga 1.2 million, dilugi ka ng 2 million. Binagsak mo Ganun pa po ang ginawa ang ng presyo. gobyerno natin. Ayun. Ito pa ang mabigat. Merong nagsasabi na siyempre yan, pagbebenta, may ahente, may kumita pa. Kaya daw binenta kasi may gustong kumita. Oy, grabe kayo ha. Totoo, tinalakay natin yan, di ba? Opo. Mga few months before. Ang dami pong hindi nakakaalam yan, baka hindi nyo alam na inuubos. Ang ating ginto, mabigat. Bentang palugi yan, ibig sabihin. Bentang palugi, yan ang Ayun. pinakamabigat nga. Oo. Yan ginto at dolyar, yan ang kumbaga parang buffer natin para sa ating yung mga economic shock, tulad niyang nagkaroon ng biglang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo.
Pero kasalanan ba yun ng gobyerno o kasalanan ng negosyante? Ay, hindi. Ang may hawak ng dolyar ay gobyerno. Oh. At ang gobyerno ang nagdi-decide kung kailan magbebenta o kailan bibili. Baliktad nga lahat po ng mga central banks, ng mga bangko sentral sa buong mundo, Oh. ay bumibili ng gold. Sapagkat mas maganda na marami kang ginto. Yan. Dito pustisyong ginto lang yata ang binili. Pero pag hinanap yung ginto at hindi na nila ma-explain, paano yan mangyari Ay, sa kanila? na-explain naman nila kung saan. Binenta naman. Pumasok binenta. naman yung pera. Ang issue ay binenta ng palugi. At Ayun may lang. nagsasabi pa na may kumita kasi syempre may komisyon. Mhm. Di ba, halimbawa, nagbenta ka ng bahay, kay palugi yan, kay may tubo, di ba, ang komisyon ng ahente base sa pinagbilhan. Opo. Hindi naman, kumita ako. May komisyon ka. Hindi ako kumita, nalugi ako. Wala ka ng komisyon. Di ba, hindi naman ganun ang ahente. Ayun lang. Yun ang ating problema ngayon. May nagbenta, binenta ng Administrasyong Marcos sa palugi at kaya kumonte ang ating ginto. Ayan. Ba't ba napakahilig nitong mga Marcos sa ginto, di ba? Di ba may Yamashita Gold? Di ba? Yamashita Treasure. Oo, merong Taliano Gold. Hindi maintindihan, basta ginto. Napakahilig nila sa ganyan Oh. Oo, kaya naman ito ang epekto, mga kabibigan, sa mga nangyayari po, ha? Ang paglago ng ating ekonomiya, ha? Ay parang paglago ng buhok ni Senator Bato. Nawalay. Oo nga, oo. Bumagsak since last year pa ito nung pumutok yung tinatawag na floodgate o yung flood control scandal. Bumagsak at yung capital formation, ibig sabihin yung mga pag-invest, Opo. pangangapital ng mga negosyante sa mga bagong negosyo o pagdagdag ng kapital sa existing na negosyo ay parang noong pandemic ang level, ibig sabihin, parang ako. Parang si Senator Amy din. Bakit naman? Mababa. Grabe Hindi naman, po Senator Amy. Lagot ka dyan. Grabe. Patay tayo dito. Sabi siya, bawal bawal. Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi talagang very low. Hindi ko na ginamit yung word na mababa. Very low ang mga investment. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may pandemya. Opo. Di ba understandable na walang namumuhunan, walang negosyo, lockdown, walang taong lumalabas O kanino ka magbebenta ng mga kalat? Wala. Sa mga asong Wala gala, din. hindi naman pwede, di ba? Sa pusang Walang gala. buyer, walang Oo, buyer. walang buyer. Ngayon, normal. Noong 2025. Ayan, may nagagalit may tumatawag sa'yo. Ayan. Hindi naman yan. Kaibigan natin yan. Pero Si attorney, Richard Chuateco. Parang okay. Richard, mamaya-maya na Ayan, yan. Pero attorney, kailangan ba nating ipagmalaki itong mga binenta natin o ikahiya natin Ay, yan? dapat ikahiya natin. Kasi sabi ko nga, pambihira, lahat ng Bangko Sentral ay namimili ng ginto. Sila mismo. Tayo, nagbenta tayo kasi nga, always at an advantage, maraming ginto ang isang bansa. Yan, Bakit sa EDSA gaganapin ang Blue Ribbon Committee? Sapagkat doon sila nakahanap ng isang venue na akma doon sa gagawing pagdinig bukas. At hindi ito ginanap sa isang usually, kita naman ninyo yung kung gaano kagarbo yung di ba? Yung bicameral conference committee sa ilalim ni Tambaloslos nung siya speaker diyan sa Magarbong Manila Hotel. Tapakagarbo, ilang araw sila diyan. Hindi natin kailangan ng kagarbuhan sa paghahanap ng pananagutan at katotohanan. Ito lang ang tingin ko, ito lang ang reasonable siguro ang halaga ng venue yan kaya diyan sila tutungo. At yan ay open to the public. Sabi ni Lori Capisos, pwede bang gawin ang Blue Ribbon Committee outside the Senate building? Yes. Ang Blue Ribbon Committee hearing ay maaring gawin sa labas ng Senate building. Bigyan ko po kayo ng isang klarong halimbawa, yung konkreto. Hindi ba nung inuuto nila ang sambayan ng Pilipino, nung sila'y umiikot kunwari at nagkakaroon ng konsultasyon para dyan sa naunsyami na People's Initiative way back 2024. Yung nais silang baguhin, yung form of our government from presidential to parliamentary. Pag-iisahin na yung Senado at mababang kapulungan, gagawin nilang parliamentary form of government. Hindi ba naunsyami yan? Yan yung unang-unang linabanan ng hakbang ng maisog
sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, January 28 of 2024 in Davao City. Di ba umiikot sila, nagsasagawa kunwari ng pagdinig, pero ang katotohanan nun, nagbibigay lang ng ayuda. Tapos papapirmahin nila ng attendance sheet para yun sa ayuda. Ang ginawa nilang sistema, ginawang kalakip nung kanilang huwad na petisyon for People's Initiative, nabisto. At ganun din, noong mga panahon ngayon, February of 2024, hindi ko makalimutan, 88% ng Pilipino sa isang survey rejected any form of amendment or revision to our Constitution. Whether it be People's Initiative or CONAS, ayaw ng charter change. Ayaw ng charter change ng mamamayang Pilipino or Constitutional Convention. Ayaw, kahit anong form ang gagawin, ayaw galawin. Bakit? Walang tiwala sa namumuno, ganon din yan. Kaya ang tabayanan natin, yung legitimate Blue Ribbon, mas higit na interesado ang mamamayang Pilipino. Suportahan natin yung ating mga maiisog na senador na sa kabila ng banta na kakasuhan, non-bailable, ikukulong, i-issue yung warrant. Tingnan natin kung meron bang maghuhudas pa dito sa kasalukuyang mayorya ng Senado sa pamumuno ni Senate President, the legitimate Senate President Alan Peter Cayetano. Sana ay wala na. Para sa bansa, para sa Pilipino, para sa ating mga kabataang Pilipino. Ayusin natin ang ating bansa, pero huwag tayong magpapabudol. Hindi kayang ayusin ng isang bangkaroting administrasyon ng ating bansa sa pamamagitan ng pananakot, pagkulong, non-bailable offenses, plunder dito, plunder doon, pero yung mga tunay na sangkot dito sa trilyong pisong nakawan, diyan sa flood control funds, sa ghost flood control projects, tag-ulan na naman, magpapasok na naman, yung mga kabataan mababaha na naman, kakasakit na naman, leptospirosis na naman, kung ano-anong sakit dulot ng baha, maglalabasan na naman yan. Kaya wag nating kalilimutan, hindi pa ito closed book. Naghahanda lang ng magandang kwento pagdating ng SONA na nakulong si ganito, nakulong si ganito, nakulong si ganito. Nasa na yung dambuhala? Nasa na yung balyena? Nasa na yung pating? Sinlaki ni Lolong, malaki pa kay Lolong pag-alagala pa rin Huwag tayong papadala. Pati yung mga propagandang inilalaglag na si Lolong, yung propaganda machine o yung outfit na yan, di ko napapangalanan, kilala nyo yan. Yung outfit na yan na nagdadrama-dramang linalaglag si Martin Romualdez, funded din ng Malacanang yan. Funded ng Malacanang yan. Bakit hindi nila maituro si Bongbong Marcos? Bakit hindi nila maituro? Bakit hindi sila humingi ng pananagutan ni Bongbong Marcos? So makikita natin, wag tayong magpapabudol sa mga ito. Hindi tayo dapat nang magpabudol sa mga taong ito. Sabi ni Joji Ku, yes Joji, that's also ang ating pakiusap. Sana wala na talagang maghudas. Tulungan naman ninyo ang bansang Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Joji Ku. May tanong yung Support Federal Government Philippines. Yung kay Ben Dalo na Blue Ribbon, legit ba yun, Attorney Vic, o bogus? Bogus yun, malinaw. Malinaw. Habang tayo ay nagla-live ngayon sa ating podcast, isa lang ang legitimate na Blue Ribbon. Yan ay yung Blue Ribbon na ang chairman ay si Senadora Pia Cayetano. At isa lang ang legitimate na Blue Ribbon Committee na hearing na magaganap bukas. At ayan ay yung pinamumunuan ng subcommittee chairman, Senador Rodante Dante Marcoleta. Yung kay Bendalo, kayo na rin ang sumagot, Bendalo nga Si Bendalo. Si Bendalo, bogus yan. But to be fair to Bendalo, sakaling meron na silang 13, wala tayong magagawa kay Bendalo. Siya na ang magiging tunay na chairman. Pero hanggat hindi nila nakukuha yung 13, si Bendalo wala iyan. Usurper yan, pretender yan. At hindi dapat maging chairman ng Blue Ribbon. Yung hindi mo nga alam, ano ba talaga yan? Diba? Ano ba talaga pangalan yan? Pag chairman ka ng Blue Ribbon, accountability yan O ano ba munang pangalan mong talaga? Sabihin mo sa mamamayang Pilipino, sino ka bang talaga? Ano ba ang tunay mong pangalan? Ano ba ang tunay mong nationality? Pilipino ka ba? O Amerikano ka ba? Ano ka ba? AI ka ba? Kaya si Bendalo, wag niyo pinagpapansin yun. Wag niyo pinagpapansin yun. Sabi ni tama, nasobrahan lang ng robust. Huwag kayo iinom masyado nun. Huwag tayo iinom masyado nun. At magiging ano rin tayo, Bendalo. Si Covey River,
thank you for interpreting the law. The Supreme Court does not involve themselves in a lot of misunderstanding of laws. Ang passive po kasi ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema, kinakailangan mayroong magsampa ng petisyon. Kinakailangan mayroong actual na kaso na capable of judicial determination, yung karapatan ng mga tao. At bago ito umaksyon, talagang ano po yan passive po ang ating Korte Suprema. Kinakailangan may trigger mechanism, kagaya ng petition, certiorari, prohibition, o kung ano man, bago ito gagalaw. Subalit, to some degree, marami pa rin nakabinbin. Tatandaan ho ninyo, yung sinampa nating kaso, last year pa yan. Yan sa mga anomalyang 2025 national budget. Anong taon na ngayon? 2026 na, hindi na umusad. Hindi na umusad yung kasong yan. Umuusad yung sa issue ng program at unprogram, pero yung issue, napakalaking issue. Natatandaan ninyo, yung pinirmahan ni Chis Escudero, kasali ron yung blankong bicameral conference committee report, Sherwin Gatchalian, pumirma ron Saldico, syempre. Di ba? Yan, hindi pa hanggang ngayon, hindi pa na-actionan. Yan naman ang punot dulo na pinag-uusapan natin, lahat ng korupsyon. Yung flood control projects, diyan nakaugat yan. Subalit, hindi pa rin dinidinig. Sana ay bigyan daan ng Korte Suprema dahil hindi maaari maging moot and academic yon. Maraming kaakibat na implikasyon yon at ramification kung anuman ang magiging hatol or desisyon ng Korte Suprema diyan sa petition na yan na aming inihain last year pa. Hindi na umusad, wala nang aksyon ang Korte Suprema. Sana ay bigyan na lang ng kaukulang aksyon ng ating Korte Suprema. Maraming mantakin ninyo. Maidagdag ko lang. Kahapon, syempre araw ng linggo, talaga naman kinangangailangan ng tulong yung ating mga kababayan, yung mga nasalanta ng lindol. At hindi pa tayo tapos sa flood control, yung mga baha, yung mga man-made na baha, mga nasalanta ng baha, mga namatay sa baha dahil sa pagnanakaw dyan sa flood control. Meron na naman yung mga nasalanta ng lindol. And then sa aking pagsisimba kahapon, normal naman yun ginagawa ng simbahang Katoliko. Kaya lamang ulitin ko na for us, yung faithfuls, to be extra generous para makatulong dahil a portion of the collection will be given to those who are devastated by the very, very powerful quake that hit large part of Mindanao, most especially, at yung iba nating panglugar. Tama naman yun, wala tayong pag-iimbot at wala tayong pagdadamot doon. Kaya lamang, bakit pagdating sa extra generous in giving alms and collection or donation, napaka-aktibo. Pero paniningil sa mga nagnanakaw ng trilyon-trilyong piso, hindi pag-usapan. Noong aking simbahan, Katoliko ako So may karapatan din ako magsalita. Dahil ang gusto natin pananagutan. Ang daming pera Trilyong piso. Yung trilyong pisong binulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno, that's more than enough to rehabilitate yung mga public roads na nagiba nung lindol. Hindi kinakailangan humingi ng tulong. Hindi kinakailangan. Kung humihingi lang tayo ng pananagutan at transparency, yun lang yung aking lament bilang miyembro ng Catholic Church. Bakit hindi tuligsain? Bakit pinagtatakpan ang mga magnanakaw sa kasalukuyang administrasyon? Tapos pag may kalamidad, you will go to the faithfuls. Bakit? Hindi ba biktima ng korupsyon lahat ng kaharap ninyo sa simbahan? Hindi ba miyembro ng PhilHealth yung mga nagsisimba? Hindi ba biktima rin sila nung pagnanakaw ng 60 billion? Isinaoli niya, saan galing? Sa amin din yun Sa mga taxpayer din yun O di double whammy, ginisa ka sa sarili mong mantika, tapos lumindol, yes, we should help. Lahat na may kakayahang tumulong. Pero dapat tuligsain din para matumbok natin yung ugat ng kahirapan na nangyayari sa ating bansa. Pag nanakaw, kurakot, korupsyon, yun ang akin. That's my lament. That's my lament. Hindi pwedeng nagmamanhid-manhid, bulag-bulagan, bingi, walang pakiramdam, walang pakialam. Sige-sige lang. Hindi tinutuligsa ang lantaran, talamak, at garapalang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. That's so unfair. That is so unfair. And that is my lament as a member of the Catholic Church. Dapat yung simbahang Katoliko, tulungan natin yung dapat nating tulungan. At let's not lose our humanity. Talagang yan naman yung ating ugaling Pilipino, yung bayanihan.
Pero wag natin kalimutang tuligsain yung tunay na kadahilanan kung bakit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Bakit walang maibuhos na pondo dyan sa mga naapektuhan ng lindol? Kasi inanod sa baha ng korupsyon na mga garapal, kurakot at korap na politiko. Yan ang malinaw dyan. So bukas ay suportahan natin ang magaganap na legitimate Blue Ribbon. Antabayanan natin kung ano magaganap this week. May mga nagsasabing may maghuhudas na naman na senador, may nagsasabing may mga senador na aarestuhin, ating antabayanan. At speaking of yung maling paggamit ng pondo, imbis na magtungo sa Russia, dapat ang puntahan ay ang Mindanao. Tulungan na lang ang mga tao roon. Kahit hindi na rin siya magpunta roon, yung gagastusin pa biyahe dyan sa Russia, mauunawaan ng gobyerno ng Russia, mauunawaan ng Pangulo ng Russia kung hindi darating ang Pangulo ng Pilipinas. Alam naman ng buong mundo na hindi naman tayo mayamang bansa at lahat ng kada sentimo dapat talaga ginagastos natin sa tama. Hindi yung biyahe na naman. Anong mapapala sa biyaheng yan? Wala. Kaya antabayanan natin dahil tuwing umaalis, may malalaking kaganapan na nagaganap sa ating bansa. So ito ho ang ating podcast ngayong araw ng Lunes, June 15, ganap na pong 11